Mga hayop na may pinakamakapal na balat. Mayroon din pala sa Pilipinas. Pinoy's World TV. Number 12. Giraffe. Akala ng marami, leeg ang special sa giraffe pero pati balat nito may kakaibang gamit. Ang balat sa binti ng giraffe ay makapal, masikip at parang natural na compression socks. Dahil sobrang taas ng giraffe, kailangang labanan ng katawan nito ang gravity para hindi maipon ang dugo sa paa. Kung tao ang may ganitong taas, malaking problema ang blood pressure at pamamaga ng binti. Pero sa giraffe, ang balat nila ay tumutulong para mapanatiling stable ang circulation, parang may built-in na medical support stocking ang katawan nila. At dahil madalas silang dumaan sa matitinik na halaman sa Africa, malaking tulong din ang matibay na balat para hindi sila madaling masagasaan. Number 11. Camel. Ito ay hindi lang sikat dahil sa hump kundi dahil sa makapal na pads ng balat sa dibdib, tuhod, siko at paa. Ito ang dahilan kung bakit kaya nilang lumuhod at magpahinga sa mainit na buhangin nang hindi agad nasusunog o nasusugatan. Ang balat sa ilalim ng katawan ng camel ay parang natural na cushion. Kapag umupo sila sa disyerto, ang makakapal na callus pads ang unang tumatama sa lupa para itong built na protection laban sa init, gaspang at pressure. Kung ordinaryong hayop ang gagawa nito sa sobrang init ng disyerto posibleng mapaso o masugatan agad. Pero sa camel, bahagi ito ng survival design nila. Number 10. Wild boar. Sa mundo ng mga baboy damo, hindi lang panghukay ang nguso at hindi lang pang-atake ang tusks. Ang mga lalaking wild boar ay may tinatawag na shoulder shield o makakapal na protective layer sa bandang balikat at likod. Lalo itong mahalaga kung paano nito gamitin kapag panahon ng mating. Dahil naglalaban ng mga lalaking boar gamit ang matutulis na pangil. Ang shield na ito ay tumutulong para hindi madaling mapasok ng tusk ang laman at vital organs nito. Parang natural na armor sa boxing ring sa kagubatan. Kaya kahit mukhang simpleng baboy damo lang, ang katawan ng wild boar ginawa para sa banggaan, sugatan at matitinding labanan. Number 9. Alligator gar. Isa itong sinaunang looking na isda na parang kombinasyon ng isda at reptile. Pero ang pinakaastig sa kanya ang kaliskis. Hindi ordinaryong fish scales ang meron nito. Ang alligator gar ay may ganoid scales, matitigas, magkakabit-kabit at parang armor plates. Ang outer layer ng scales nila may material na kahawig ng enamel ng ngipin. Kaya hindi basta-basta nababasag o napupunit. Noon, ginagamit pa raw ang matitigas na kaliskis ng gar bilang arrowheads at tools sa ilang lugar. Hindi naman ito balat na malambot gaya ng sa mammals. Ang body covering nito ay isa sa pinakamatibay na natural na armor sa freshwater world. Number 8. Pangolin. Ito ang nag-iisang mammal na halos buong katawan balot ng malalaking overlapping scales. Ang mga kaliskis na ito ay gawa sa keratin, kapareho ng material ng kuko ng tao, sungay ng rhino at claws ng maraming hayop. Kapag may predator, hindi agad tumatakbo ang pangolin. Ang ginagawa nito ay gumugulong ito na parang bola. Kapag nakapulupot na at matutulis at matitigas na scales ang nasa labas, habang protektado ang mukha at yan sa loob. Ang nakakalungkot, dahil sa kakaibang scales nila, isa sila sa pinaka-trafficked animals sa mundo. Kaya habang kahanga-hanga ang kanilang balat, paalala rin ito na dapat silang protektahan at huwag nating hulihin. Number 7. Armadillo. Kung ang pangolin may keratin scales, ang armadillo naman may bony plates na nakabaon sa balat. Ang tawag dito ay osteoderms, mga parang buntot na tiles or butong tiles na nagbibigay ng armor sa katawan. Hindi ito simpleng shell na nakapatong lang.
Bahagi talaga ito ng skin system nila. Kaya kahit flexible ang katawan, may matibay silang protection laban sa kagat at kuko ng predators. Ang 3-banded armadillo pa nga kayang gumulong ng halos perpektong bola kapag nanganganib. Sa loob, malambot ang katawan. Sa labas, parang armored helmet. Isa itong magandang halimbawa na minsan, ang balat hindi lang balat, kundi literal na baluti. Number 6. Crocodile at alligator. Kapag nakita mong likod ng buwaya, parang may nakahanay na bato sa balat. Hindi yung dekorasyon. Ang mga yon ay scutes at osteoderms, bony plates na nasa ilalim ng balat. Ang armor na ito ay tumutulong para maprotektahan ang katawan nila laban sa kagat, banggaan at rough environments. Pero may bonus pa. Tumutulong din ito sa temperature control. Dahil cold-blooded ang reptiles, mahalaga ang init at lamig sa kanilang katawan. Kaya kapag nagpapainit ang buhaya sa araw, hindi lang siya nagpapahinga. Ginagamit niya ang balat at armor niya bilang parte ng survival system. Matigas, matalino at napaka-efficient nito. At number 5, leatherback sea turtle. Kakaiba ito dahil hindi katulad ng ibang sea turtle na may matigas na bony shell na may scutes. Ang leatherback ay may tough, rubbery, leathery skin na nakapatong sa maliit na dermal bones, fat at connective tissue. Kaya nga tinatawag na leatherback dahil balat nito parang makapal at flexible na leather. Ang design na ito ay tumutulong sa kanya para makapag-dive ng napakalalim sa dagat. May records pa nga na umaabot sila ng halos 4,000 feet sa lalim. Habang ang ibang turtle parang may solid na helmet, ang leatherback naman may flexible armor. At dahil jellyfish ang madalas nilang kinakain, isa sila sa mahalagang tagalinis ng ocean food chain. At number 4, elepante. Sikat sila sa pagiging pinakamalaking land animal, pero hindi biro ang balat nila ha. Sa ilang parte ng katawan, ang balat ng elepante ay umaabot sa higit 3 cm ang kapal. Pero ang twist, kahit makapal, sobrang sensitibo pa rin nito. Kaya ramdam pa rin nila ang kagat ng insekto at maliliit na pagbabago sa paligid. Ang wrinkles naman ng elepante ay hindi lang dahil sa edad o laki. Nakakatulong ito para mantrap ng tubig at putik, kaya mas matagal silang lumalamig sa mainit na klima. Kaya kapag nakita mong naliligo sa putik ang elepante, hindi siya nagpapadumi guys. Naglalagay siya ng sunscreen, insect repellent at cooling system. Lahat gamit ang balat. Number 3, rhinoceros. Ang pangalan pa lang na pachyderm mula sa idea ng thick skin. Sa rhino, ang balat makapal, siksik sa collagen at may folds na parang armored plates. Lalo na sa greater one-horned rhino, ang balat may malalalim na tupi sa leeg, balikat at likod, kaya mukha siyang nakasuot ng natural medieval armor. May mga bahagi ng balat na umaabot sa ilang centimeters ang kapal. Pero kahit mukhang armored tank, hindi invincible ang rhino. Sensitive pa rin sila sa sugat, parasites at sun exposure, kaya mahilig silang mag-mud bath. Ang putik nagsisilbing dagdag proteksyon laban sa araw at insekto. Ang rhino parang paalala na kahit sobrang kapal at tibay ng balat, kailangan pa rin syempre ng alaga. Number 2, hippopotamus. Ang hippo ay may balat na maaaring umabot sa 5 hanggang 6 cm sa ilang bahagi ng katawan. Yan ang dahilan kung bakit kaya nila makipagbanggaan sa kapwa hippo, pakipaglaban sa predators at tumagal sa tubig ng sobrang tagal. Pero may kakaiba dito. Manipis ang outer layer ng balat nila at madali itong matuyo kapag sobrang tagal sa araw. Kaya madalas silang nakababad sa tubig o putik. Meron din silang reddish oily secretion na tinatawag minsan na blood sweat.
Pero hindi ito dugo at hindi rin ito totoong pawis. Ang secretion na ito ay tumutulong bilang natural sunscreen at may antibacterial effect. Kaya ang hipo, kahit mukhang chill lang sa ilog, may isa sa pinaka-advanced na skin protection system sa buong mundo. Number 1. Whale shark or butanding. Ito ang pinakamalaking isda sa mundo pero gentle giant ito. Hindi ito kumakain ng tao. Filter feeder ito na kumakain ng planktons at maliliit na organismo. Ang balat ng whale shark ay sobrang kapal. Sa likod ng malalaking individual, tinatayang maaaring umabot sa 10 to 15 centimeters ang kapal. Bukod pa dyan, ang balat nila ay may dermal denticles, maliliit na tooth-like structures na parang microscopic armor. Kahit ang mata ng whale shark ay may special protection na. May dermal denticles din sa paligid nito at kaya pa nilang i-retract ito o ipasok ng kaunti ang mga mata para iwas sa damage. At heto pa ang mas Pinoy connection. Ang butanding ay makikita sa Pilipinas lalo na sa mga lugar na naging sikat sa whale shark tourism. Kaya ang number 1 natin hindi lang world class sa kapal ng balat. Nasa Pilipinas din ito. At yan ang mga hayop na may pinakamatitibay at pinakamakakapal na balat sa buong mundo. At nakakagulat, sa Pilipinas pa makikita ang top 1. Hay, ang balat ng hayop ay hindi simpleng takip lang sa katawan. Minsan, ito ang dahilan kung bakit sila nabubuhay sa disyerto, ilog, kagubatan o lalim ng dagat. May balat na parang armor, may balat na parang sunscreen, at may balat na parang living technology. Kaya kung meron na kayong nakita, or may alam pa kayo na sobrang kapal ng balat, i-comment nyo naman below. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please subscribe, like, share, and comment na sa ating munting channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at syempre, may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!